Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili membro ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadala niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasi sa matagusa nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo nining atong tulamonon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. O Diyos, salamat sa kaalam ng imong gihatag kanamo. Nga among masabtan ang mga sinulat sa imong mga manalagna. Maingon man kag manalagna Daniel. Nga karon mo'y focus sa among pagtuon. Salamat o Diyos, nga si Ginoo imong gipadala dinhi sa Kalbaryo sa cross, naghinlo sa among mga sala. Siya mo'y katumanan sa mga tagna. O balang Espiritu, ikaw mo kunsad sa matagusa kanamo sa tibuok naong sayuta. Aron samtang kami magapaminaw among masabtan ang mga sinulat sa tagna ni manalagna Daniel. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, naagihapon ta sa Daniel, Wisdom to the Wise. Ug ang atong topic karon, ikaduha sa atong topiko sa Daniel Kapitulo 5. Katumiaging Sabado, introduction kato sa chapter 5
Karon mo ari na ta mga kaigsunan. Daniel chapter 5. Desecration of the holy. Ang pagpasipala sa balaan ng mga butang. Atong tanawon igsoon ang pulong holy. Mubalik ta sa gitawag etymology. Ang pagtuon sa pulong asa gikan. Ang pulong holy gikan sa pulong sa Grego nga kadush. Ngang kahulugan na gigahin, gilain, alang sa iyang kagamitan, para yun na kagamitan. So ang pulong igsoon kadush, nagapasantok nga kinigilain aron masiparar sa kasagaran nga mga butang o sa lahi nga butang sa iyang katuyuan. Ang pulong balaan, wala kini mag-focus sa tao nga matarong o sa tao nga relihiyoso. Apan, gigahin, mga kaigsunan. Gigahin. Ang atong teksto atong makita. Sa Ezekiel 22-26, first part. Ang iyang mga saserdote nagbuhat og kabangis batok sa kasuguan. Og iyang gipasipalahan ang mga balaad nga mga butang. Wala na'y pag-ila sa kalahian sa balaan o sa dili balaan nga butang. Second part. Ni nga sila nagatudlo unsay kalahian, taliwala sa hugaw o sa mahinlo, og ilang gisalikway ang akong mga igpapahulay, og ilang gihugawan ang tanan sa akong atubangan. Busa mga kaigsunan, moadto ta nining balaan nga mga butang. Magsugod ta diha sa sanctuary. Kaya ang sanctuary, balaan nga butang. Ang pulong sanctuary na English, gikan kini sa pulong sa Hebreo nga pulong mikdash, nga nagpasabot balaan nga dapit or sagrado nga dapit. Mikdash. Ngano nga balaan man ang sanktuaryo? Kaya nagingon ang Exodus 25:8, pagbuhat mo og sanktuaryo, kay ako magapuyo kauban kaninyo. So mga kaigsunan, nabalaan ang sanktuaryo kay kini simbolo sa presensya sa atong Diyos. May puyo siya kauban sa mga katawhan. Muna mga kaigsunan, nganong balaan ang sanktuaryo? Ngadto ta sa lain usab nga paghitabo sa pagkabalaan. Sa wala pa ang sanktuaryo, Exodus 3:4. Muna yung pagtawag kang Moses dito sa kapatagan sa Midian. Gitawag siya nga mo'y mag-leader sa pagrukat sa mga Israelhanon. Pagduol niya sa nagdilaab nga sampinit mga kaigsunan. Bush. Nagingon ang tingog Moses, Moses. Og nagingon si Moses, aniya ako. Og nagingon ang mong tingog, ayaw pagduol ka nako. Hubuha ang imong mga sandalyas, kay ikaw nagatindog sa dapit nga balaan. Unsa may nakabalaan na ito nga dapit, nga wa may building. Kasagbutan man. Unsa may nakabalaan. Mga kaigsunan, ang presensya sa Diyos, kay tuwa nakigsulti ang Diyos kang Moses na himong balaan ka ng dapita. Mahinungdan nga ang sanktuaryo, balaan tungod kay simbolo kini nga na ang Diyos na kiguban ka nato. Mga kaigsunan, nga sadya nga natukod na ang maong sanktuaryo. Nagingon din sa Exodus 40 versikulo 9. Dihuga sa lana. Dihuga ang maong tabernakulo sanktuaryo og ang tanan nga naa niini. Ug imo kining itugyan ang tanang mga butang diha sa sulod kay kini balaan. Igsoon, ang tibuok nga sanktuaryo o tabernakulo gipadihog. Ug ang tanan nga mga furniture nga to dito gipadihog.
Muna nga bisag unsa nga tipik og kabahin dito sa sanktuaryo mga kaigsunan, balaan tungod kay gidihog. Sa gawas ang halaran, altar. Ang batya sa tubig, gi-anoint ka na. Pag adto sa balaan nga dapit, ang lamparili nga 7, gidihog. Ang lamisa sa tinapay nga ulig papatubo nga 12 kabuk, gidihog. Gi-anoint. Ang altar sa insinso, gidihog. Ang kortina sa insinso, gidihog. Ang lingkuran sa kaluoy, nga maong arka sa tugon, gidihog mga kaigsunan. Nagpadayon, Exodus 40:10. Imo kining usab nga pagadihugon ang altar sa halad nga sinunog. O ang tanan nga mga gamit nini, mga kumpit sa baga, mga palang igkuhaay o kining mga abo, mga kaigsunan. Gidihog. O imo sa bidihog ang altar. Ang altar, mahimo kining labing balaan. O imo sang dihugon ang batya sa tubig. O imo kining i-consecrate. So dinigsuon atong matagsa-tagsa. Kung kini mo isang tuaryo mga kaigsunan, kana gidihog ang altar sa laran. Ang batya mga kaigsunan sa hugasan sa kamot, gidihog usab. Wadto ta sa sulod na sanktuaryo, kanang lamparahan igsoon, gianuhin to sab kana. Kanang lamisa sa tinapay, gidihog. Kanang altar sa insinso, gidihog. Kanang arka sa tugon, lingkuran sa kaloy, gidihog. In other words, ang tanang mga butang diya sa sanktuaryo igsoon, gidihog. Og tapos ni ini nga natukod na ang sanktuaryo, gidihog na ang tanan nga naa sa sulod. Gianuhin na, unsa man hitabo. Og ang panganod mitabon sa tibok nga tabernakulo. Og ang himaya sa Dios nagapuno diha sa tabernakulo. After nga kinigidihog mga kaigsunan, ang presensya sa Dios nagpakita. Pinaagi sa panganod nga may kunsad, mitabon sa sanktuaryo. Og si Moses wala makasulod sa maong tabernakulo. Tungod kay nitabon ang maong panganod, ang himaya sa Dios napuno ang maong tabernakulo o sanktuaryo. Versikulo 38, Exodus 30. Og ang panganod sa Dios naa sa tabernakulo maadlaw. Og pagkagabi may mong haligi nga kalayo aron makita sa tibok nga Israel. Igsoon ingon ni ana ang pagkabalaan sa sanktuaryo mga kaigsunan. Adlaw panganod nagatabon sa sanktuaryo. Gabi haligi nga panganod ibabaw sa sanktuaryo. Gabi haligi nga kalayo mga kaigsunan. Karon igsoon moadto ta niining mga paghitabo nga ang sanktuaryo gihugaw-hugawan. Sa panahon ni Moses mo kinang natabo. Si Nadab ug si Abiho nga mga anak ni Aaron. Nagdala kini mga kaigsunan og insenso. Censer rather. Ug unya mga kaigsunan ang kalayo nga kanang authorized nga kalayo gikan sa altar nga halaran. Magkuha ka dito mong kalayo og imong sindihan ang maong sinser. Apan mga kaigsuunan si Nadab o si Abiho, anak ni Aaron, nagdagkot sa maong sinser mga kaigsuunan, kana mo na sinser, kanang itabyog na nayaso. Ang kalayo igsoon dili gikan sa altar halaran, ordinaryo nga kalayo. O sa nitabo, gilamoy sila sa kalayo mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan, mag-ampig yuta. O, Leviticus 10 versikulo 2. Kay nagamit sila sa gitawag sa Bible, unauthorized fire. Kaya ang otorisado nga kalayo, gikan sa altar nga halaran. Kaya kanang altar nga halaran, dili na mapalong 24 hours na, kanunay, nagaaso mga kaigsunan.
Apan sinada gabayho nagamit sa ordinaryo nga kalayo tingali gikan sa kusina mga kaigsunan. Kalayo igsoon. Ginamoy sila kalayo mga kaigsunan. Moadto ta sa ikaduha nga panghitabo. Ang mga Pilistihano nagbadaogon sa gubat og ilang na ilog ang Ark of Covenant katong naay na pulo kasugo nga kahon. Gikan igsoon sa Ebenezer dito ang gubat. O gidala sa Asdod, siyudad kini sa mga Pilistihano, unang Samuel 5:1. Pagabot sa Asdod mga kaigsunan, ilang giyagayagaan ang arka sa tugon nga na ang napulo kasugo, gibutang sa tubangan silang Diyos nga si Dagon. Ilang gibutang. Unang Samuel 5 versikulo 2. Ug niya mga kaigsunan, by the way, mao ni ang arka sa tugon. Naada ang napulo kasugo nga bato mga kaigsunan. Ugon niya mga kaigsunan ikatulong nga panghitabo. Sa didto sa Asdod mga kaigsunan pagmata nila, nakita nila nga ang tanang mga Diyos nga larawan nangatumba, nangabuak mga kaigsunan. Natumba. O ginang gibalik pagpabakod. Pagkasunod na adlaw mga kaigsunan, napulpog na gyud ang maong larawan. Unang Samuel 5:4. Igsoon, makatalagman kung imong pasipalahan ang balaan nga mga butang sa Dios. Karon mga kaigsuunan, gisilutan sa Dios ang mga Pilistihano sa siyudad sa Asdod. Giusman, gihampak sila sa mga balatian, mga hubag-hubag mga kaigsuunan. Unang Samuel 5:6. Adunay balatian nga niabot kanila, nangamatay ang daghan mga kaigsunan. Mga hubag o gubampang mga balatian mga kaigsunan. Mahinungdan mga kaigsunan nga nagingon ang mga taga-Asdod. Kining arka sa Dios sa Israel, kinahanglan di na ni mabili nato. Kay daghang nahitabo nato. Napulpog ang atong Dios, gihapak pagyutag balatian. So sa may atong buhaton, kinahanglan nga kini atong dadon ngadto sa laing syudad sa Gath o i-transfer nila gikan sa Asdod paingon sa Gath. Dito nato ibutang. Karon igsoon na butang na. Pagbutang dito syudad sa Gath, gihampak sila sa Dios sa mga balatian, nangamatay po dagdag mga tao. Batanon og tigulang. Mao gyapon mga hubag-hubag mga kaigsunan. So ang mga tao igsoon sa Asdod ang mga tao mga kaigsunan dito sa mga siyudad sa Gath, naging sila dili na ni Mayong ibili na to. Ato ning ipadala sa siyudad sa Ekron. So gidala mga kaigsunan siyudad sa Ekron. Pag abot sa siyudad sa Ekron, mga Pilistihano gapon ni siya. Nangamatay gapon ang mga tao dito sa mga balatian. Na problemahan ang mga Pilistihano gusaon nila. Unsa man atong buhaton? Asa man nato dada nga kutob sa mga dapit nga atong butangan na may kamatay. Unang Samuel 6:2. Busa nagmeeting sila nga ato na ning iuli sa Israel. Ato ning iuli sa teritoryo sa Israel. Apan dili nato ni iuli matud pa sa ilang mga saserdote, mga suno saserdote. Ato ning padadaan og mga offering. Bulawan ang atong ipadala. Bulawan nga figurin sa kining ilaga. O bulawan nga figurin sa mga hubag-hubag. Gipadala mga kaigsunan ang bulawan. Busa mga kaigsunan, nagpadala sila. O mga bulawan nga ilang peace offering mga kaigsunan. Pagabot sa Beth-Shemesh mga kaigsunan, teritoryo na dito sa mga Israelhanon, karga igsoon sa mga karwahe, atong subayon, ha? Okay. Dinini-ini igsoon ang gubat na hitabo. Nailog sa Pilistihhanon ang kahon nga naang napulo kasugo. O gidala nga rin sa siyudad igsoon sa Asdod. Nangamatay ang mga tao. Gibalhin nga ito igsoon sa Gath. Nangamatay ang mga tao sa Gath, gibalhin igsoon ngadto sa Ekron. Nangamatay ang mga tao sa Ekron, gibalhin ngadto sa Beth-Shemesh. O gunya mga kaigsoon, may nahitabo sa Beth-Shemesh.
teritoryo na sa Israel. Ila na sab gidala ngadto igsoon sa Gibeah. Ato nang balikan igsoon. Okay. So ano yung igsoon? Dito na sa Bethshemesh. Pag-abot sa kahon sa 10 ka sugo, arka sa tugon. May 70 ka mga tao nga sigig li og unsay sulod niya ng mga kahon. Kadtong nang li igsoon ni silip ng li sa kahon igsoon sa 10 ka sugo, 70 ka buok nangamatay. Nangamatay mga kaigsoon. Taga Bethshemesh na dito ha. Mga Hebreano na dito sila. Igo lang ni li igsoon o kung saan sulod din nangamatay. Mga kaigsoon. Ha? O ng Samuel 6, versikulo 19, gihampak sa Diyos ang 70 ka mga tao. Grabe nga pag-agulo sa mga tao hila nga nangamatay ang ilang kaubanan. Buos sa mga kaigsunan, karon ining panahon na nagdesider na sila nga gikan sa Bethshemesh ilang dado nga to sa Gibeah. Dito na lang. So ang mga libinhon mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang Numeros chapter 1 verse 50, aniya ang gi-authorize ra gyud nga makagunit ni anang mga butang na sanktuaryo mga kaigsunan. Kung pananglit i-transfer na sa biyahe sa ilang lakaw, ang magdismantel sa maong tabernakulo libinhon. Ang magdala igsoon sa mga gamit sa tabernakulo mga libinhon. Ang magdala sa mga furniture mga libinhon mga kaigsoon. Wala lain nga autorisado igsoon libinhon ra gyud. O kung mabot na sa dapit nga dito na pud sila mo standby sa ilang biyahe gikan 40 ni katuig igsoon ilang baktas. Pag-abot sa dapit igsoon nga dito na sila mo standby makadiyot, ang moasimbol sa tabernakulo libinhon gihapon. Kay kung may muhikap sa mga butang sa tabernakulo nga dili libinhon unsay gingon, and if any outsider sa ato pa dili Levites, and if any outsider comes near, he shall be put to death. Labi na igsoon og langyaw kanang dili Hebreanon, muduo lang ka ni adtong nagtrabaho sa tabernakulo, patyon ka mga kaigsoon. Igsoon sa tabernakulo sa sanktuaryo, ang authorized ra gyud mo'y makagunit sa mga butang. Karon igsoon gikan sa Gibeah, gitransport na mga kaigsuonan. O gikan sa Bethshemesh, sa Gibeah, gikan sa Gibeah gitransport na paingon sa Jerusalem. Kay gusto ni David nga aduna nay permanent nga shelter. Gikan sa Gibeah. Mahinungdan nga gikarga mga kaigsuonan ang maong kahon sa 10 ka sugo. Gikarga sa karwahi. O ang nadala igsoon, baka. Apan dito mga kaigsuonan, may nahitabo. Wa mabalansi ang maong nga karwahi nga nagdala sa kahon sa 10 ka sugo. Nitakinding mga kaigsuonan, nitakilid. Ni ay tao igsoon nga si Uza, nga walay otorisasyon nga muhikap niya na. Iyang gisagam ang karwahi. Ang tuyo niya nga dili matumba ang karwahi. Ang tuyo niya nga dili madugmok ang 10 ka sugo. Aparigsoon, diha ang balang kasulatan ng ingon, ang kasuko sa Ginoo midilaab sa atubangan ni Uza. Og siya gihampak og namatay mga kaigsunan sa kilid sa arka sa Dios. Igsoon pamalandungan ninyo. Balaan gani nga mga butang. Ayaw ginagamita sa ordinaryo. Kung dili ka otorisado, ayaw gyud pagpanghilabot mga kaigsoon. Karon mo adto ta sa usa ka hari mga kaigsoon. So usa man natabo igsoon. Sa di pa kumpadayon. Nganong mo sa Uza namatay man. Tungod kay si Uza dili libinhon. Ordinaryo ra siya nga tao. Wala siya katungod nga mugunit igsoon sa karwahi, mga kaigsoon. Wala siya katungod nga gunita niya ang kahon, mga kaigsoonan. Wala. Grabe nga kasubo
ni David. Di niya tubag o nganong nga maayo man ang taang plano ni Usa nga mauman ang pagsagang sa maong karwahe. So mga kaigsunan, ang 2 Samuel 6:10 naging diha. Wala manghilabot sa arka. Sayo na ka nang makamatay. Suwa makaabot sa Jerusalem. Igsoon. Dito gibutang sa balay ni Obed-Edom. Nga kini si Obed-Edom Gitite ni. So dili Hebrohanon. 3 ka bulan to adito gibutang. Wala mo hikapikson. Grabe ng hadlukan nila. Pero ang katingalahan, ang panimalay na Edom, ang iyang sakop sa panimalay, na puno sa panalangin. Unang 2 Samuel 6:11. Dili Hebrohanon. Apang gibilin mga kaigsunan sa mga Hebrohanon, ang kahon, di rin nalana. Siguro magsaba nga kini makamatay. Parang katingalan igsoon, nagiyon din yung balang kasulat. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Ang tanang sakop sa panimalay. Mga kabataan o guban pa, mga kaigsunan. Ngano nga kadawat man og panalangin, nga dili man siya Hebrohanon. Ngano? Tungod kay ang Hebrohanon mo'y nagbilin. Wala mangilog kining Pilistiyanon, dili sama ni adto nga giilog nila. Kinigson wala giilog. Gibilin mga kaigsunan. Mo ni kalahian mga kaigsunan. Okay? So mga kaigsunan, gidala igsoon dito sa balay ni Obed-Edom. Napanalangin na mga tao dito, mga kaigsoon. Karon, gikarga na igsoon. Nakabot na sa Jerusalem. Pag-abot dito sa mga templo sa Jerusalem, nahari nga nisikat si Uzziah. Nisikat, kusgan, bantugan, maayo magdalag mga sundalo mga kaigsunan. Apa niya makasubo nga teksto. 2 Kronikas 26:16. But when he was strong, he grew proud. Og sadya nga nahimo siyang bantugan. Sadya nga nahimo siyang kusgan. Sadya nga nahimo siya nga usa ka tawo nga tinahod kay hari sa huda mga kaigsunan. Miabot ang garbo kaniya. Ang garbo mo hinungdan sa iyang pagkahagba mga kaigsunan. Kay mga kaigsunan, unsa may gibuhat nining hari nga si Uzziah. Unsa iyang gibuhat? Siya mao'y mudagkot og insinso sa sulod sa templo. Tanaw ra? He entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Hunahuna niya, nganong di man ako na mabuhat? Nganong maghulat mong kog saserdote? Ha? Pa si Azariah, ang saserdote, mitagbo sa hari. 80 ka mga kauban ng mga hari, ng mga isog mga kaigsunan, mitagbo. Masayon ba nimo pakgangon kini mong hari? Awhag kini kanatong mga pastor, nga mubarog ta sa prinsipyo, bisan pa ka ng tawhana, gamhanan o bantugan, bisag unsa pa iyang katungdanan, kung nagpasipala siya mga kaigsunan, ato siyang pakgangon. 80 ka mga isog ng mga saserdote. Og sa Saraya, nga high priest igsoon, gipakgang mong hari. 2 Kronikas 26:17. Og unya mitindog sa tubangan ni Hari Uzziah. Og giingnan siya, dili ni imong trabaho, Uzziah, ang pagsunog sa insinso para sa Ginoo. Trabaho na namong mga saserdote, mga anak ni Aaron, kay kami mao'y gihalad alang sa mong bulaton sa pagsunog sa insinso. O sa minita po, 2 Kronikas 26:18. Hawa sa sanktuaryo. Kang imong gibuhat sayop, wala ka makahatag og kadungganan sa atong Dios. Apan ang hari nga si Uzziah nasuko. Nagpadayon siya dito igsoon nga nagdala og insinso nga gidagkutan, sinser katong itabig-tabig kaiyang dagkutan
ang altar sa insenso. Nasuko siya. Nakig-away sa mga saserdote. Igsoon, ano ang nitabo? Diha outright mga kaigsunan. Mitakboy ang sanla sa ang agtang mga kaigsunan. Sa atubangan sa saserdote, sa balay sa Diyos, diha sa atubangan sa altar. Right there, igsoon. Nang hilabot siya sa balaan nga butang nga dili ang katungdanan. Simple kayo, pagdagkot lang sa insenso. Apan gitakbuyan siya og sanla siyang agtang. Ang makasubo sa 2 Kronikas 26-21, unang bahin, og siyari Uzziah, nahimong sanlahon ni adtong adlaw hangtod sa iyang kamatayon. Pagdagkot ra gyud niya igsoon kay moadto sa altar. Gipugnan sa maserdote, musukol siya kay Hari gud. Gitakbuyan og sanla. Og ang makasubo na si Hari Uzziah, sanlahon hangtod sa iyang kamatayon. Og unya wana siya magpuyo sa sulod sa palasyo. Gihataga, gimuan siyang payag mga kaigsunan. Kay di na siya makiguban sa magkatawan sa Diyos. Nganong ako ning ginala? Tungod kay ang chapter 5 mga kaigsunan, dunay lain nga nagpasipala. Og ang nagpasipala hintil, si Hari Belsasar. Iyang gipadamastasan og gihugawan ang balaan nga mga butang sa sanktuaryo, mga kupa, mga baso ug uban pa. Ayaw mo kalimot igsoon nga ato nang na-establish ang kabaturan nga ang sanktuaryo igsoon, apel ang mga kupa, tanang mga gamit, gi-anuin ka na mga kaigsoon, balaan ka na nga mga butang. Niadtong panahon nga si Nebuchadnezzar, iyang gisulong ang Jerusalem. Napil niya ang Jerusalem. Giguba niya ang templo o ang tanang mga bulawan og silver nga mga gamit igsoon. Gihakot niya o gidala sa Babylonia. Apan igsoon, si Hari Nebuchadnezzar, wala niya hilabti ang mga butang, gitaguan na niya dito mga kaigsunan. Unsa kadaghan nga mga bulawan o silver nga mga kupa o guban pa, mga utensils. Sumala sa Isra, chapter 1, verse 11, 5,400 articles of gold and silver were kept in Babylon. 5,400. Mga tinidor, mga kutsara, mga gagmayng pala, mga kumpit o guban pa, dito igsoon gitago sa Babylon. Apan wa ni hilabti. Safety kayo ang butang. Huwag yun gamitan ni Nebuchadnezzar bisag unsa okasyon. Wala. Karon igsoon. Si Belsasar mo na'y hari. Nagtawag og kaon nga laban makalilisang nga kaon. Mga asawa siyang cabinet members dito na. Nag-inom sila ng hubog na. O bibuhat. O dakong sayop nga desisyon si Belsasar. Ang iyang desisyon igsoon. Sa paghugaw-hugaw sa balaan nga butang sanktuaryo. Muna hinungdan na natapos ang iyang pagkahari, mga kaigsunan. Daniel 5:3. Ogun niya ilang gidala ang mga bulawan nga mga sudlanan nga katugikan sa templo sa balay sa Diyos sa Jerusalem. O ang hari o ang iyang mga cabinet members o mga asawa nga hubog ang gigamit nga tagayan sa bido igsoon ang balaan nga kupa sa sanktuaryo. Gigamit niya ang balaan nga mga butang sa sanktuaryo. Usa kini kadakong hagit mga kaigsuonan sa Dios sa mga Hudiyo. Sama sa mga Pilistiohanon nga nagyaga-yaga sa mga butang gikan sa sanktuaryo. Namatay sila igsoon. Gitunglo sila sa mga balatian. Gigamit ang mga kupa, mga baso. Gihimong imnanan sa mga bino. O dili lamang nga nag-inom-inom sila, nag-inom-inom pag sa atubangan sa Diyos.
Giyagaigan nilang Diyos, mga kaigsunan. Gihugaw-hugawan ang balaan nga mga butang sa sanktuaryo. Parang Diyos, dili mo piyong siya ang mga mata sa mapasapalahon nga gibuhat, batok sa balaan nga mga butang. Daniel 5:4 na gayon niya, sa nangahubog na sila sa bino, ilang gidayag ang mga Diyos, Diyos nga bulawan, Diyos nga salapi, Diyos nga brunsi, Diyos nga kahoy, Diyos nga putaw, Diyos nga bato. O ang tagayan sa ilang inom, mga balaan nga mga butang sa sanktuaryo. Diha mga kaigsunan, gipakadaog sa Diyos ang iyang paghukom. Kay iyang giyagaan, gihugawan niya ang balaan nga butang. Og si Belsasar, tungod siyang kahubog, di na makaila. Unsay balaan o unsay dili balaan, di na makaila. Sa versikulo 5, Daniel 5:5, igsoon niya na, ako yung gipula ka ng pulong immediately. Immediately, the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall of the king's palace opposite the lampstand, and the king saw the hand as it wrote. Ug samtang sila nga hubog, nagamit sa balang mga butang ang mga kupag, mga baso, at tubangan silang Diyos. Immediately, diha mga kaigsunan, may nakita nga kamot sa tao nga nagsulat sa iyang dingding o bongbong. Nakita sa hari, mga kaigsunan, ang kamot nga nagsulat nini. So, muadto ta sa practical application. Kana sa ato nagkaroon. Kumusta man ang mga balaan nga galamiton sa simbahan? Inyo ba nang giampingan? Imo bang gitagad kini nga balaan? Sama pananglit sa baptismal robe? Imo ba nang giayo ang iyang butanganan? Gipilo ba nimo mayo? Gimula nang giluklok dito, mga kaigsunan? Kumusta mga gamit sa Santa Sina? Mga planggana, mga labakara, mga kupa, igsoon, kumusta man? Para na ba yun na diha? Siguro makaingunta nga ka ng labakara, igsoon, para sa Santa Sina. Pwede po na magamit sa pagbautismo. There's no problem with that. Wala na yung problema. Parang ako, igsoon mo, kanang bitang tight bag, kanang sudlanan sa atong halad ay kapulo, giisip ba ni mo ng abalaan? For me personally, kana igsoon balaan ka ng abutang. Pero masubo lang ko. Ang ubang ginaluklok na bisag asa, gidatugan, bisag igsoon balaan ka ng abutang. Kumusta man ang mga kortina sa simbahan? Basig inyo nang gipahulaman sa uban kung naay birthday? Kumusta man ka ng mga mantel sa lamisa, igsoon? Basig inyo rin ang anything nga gigamit sa simbahan, balaan ka na ang butang, mga kaigsunan. Pamuadto ta sa practical application, giguba ninyo ang simbahan o gi-repair. May mga kahoy nga wa na magamit. Ang sintingali, ang atop giilisan o bago. Pagkanindot sa bago, igsoon. Panigsoon mo ato ta, giunsa man ninyo ang daan nga material sa simbahan. Sama sa atop. Sama sa mga tabla. Giunsa man ninyo. Ako nakadungog na ko, nga uban gibaligya. Gibaligya ang atop sa simbahan. Sa mga membro sa iglesia. O ang uban nagkagubot, kay gusto ang uban nga sila rin mo palit sa mga atop. Ang uban, gibahin-bahin igsoon, wala gibaligya, gibahin-bahin mga kaigsunan. Ang uban gibaligya, aron kuno na church fund. Igsoon, gamit ka na sa simbahan. Imong gibaligya, gigamit na kato sa laing balay. Balaan ka na nga butang, kay naapil ka na sa pagkabalaan, kay gamit ka na sa simbahan. Makasusubo mga kaigsunan. Kung ang mga atop inyong bahin-bahinon,
Kung ang mga tabla inyong bahin-bahinon, o inyong ibalagya, is this right? Wa may tayo babasa igsoon, apan ibase na to sa sanktuaryo. Mga balaan nga mga butang. Bisang paghikap sa dili otorisado, di ginatugot mga kaigsoon. Busa ako muhatag ko sa akong personal opinion. Nga gibase na ko sa balaan nga sanktuaryo nga atong gisgutan. Ako ay personally believe. Gibase na ko ng sanktuaryo, mga gamit, gidihog mga kaigsunan. Busa balaan kini og ang pagkabalaan sa sanktuaryo ma-apply nato sa pagkabalaan sa atong simbahan. Kung unsa man ang pagpasipala sa balaan nga mga butang nga atong naisgutan sa daang tugon mga kaigsunan, igo na kini kanato magkapabalandong. Kung saan nato pagtagad ang mga butang sa iglesia. Kiniigsoon sa akong tanaw. Sumala sa kining mga daan bitaw ng mga butang, mas maayo patingali, musugyot ko. Nga kanang mga tinangtang nga mga kahoy, tungod kay nagbag-o mo, nag-repair mo simbahan. Pero kung magamit pa, mas maayo pa nga ang advertisement of Dorcas, muadto sa mga balay sa membro sa atong iglesia, mga kaigsunan. Gamiton sa welfare ministry. So balaan gahapon igsoon, welfare ministry. Reperon ang balay sa atong igsoon. Reperon. Dili nato ibaligya igsoon. Dili. O ka, mag-meeting ang board. Nga na may luoy nga tao sa atong barangay. Dili, membro sa iglesia. Asa maayo gamito nato ning tinangtang nato nga kahoy. Atong balayan kining maong tawhana. Dili, membro sa atong iglesia. O nga atong gamiton, alang ka na ko igsoon, wala ka magpasipala sa mga butang nga balaan. Kay ang welfare ministry, balaan igsoon nga ministeryo. Akong tapuso igsoon, ang giingon sa balang kasulatan, Habakuk 2:20. Parang Ginoo naa sa balaan nga templo. Maghilom ang tibok nga yuta sa akong atubangan. Igsoon, ang paghilom mo ang pag-maintain sa pagkabalaan. Manghinaot ko nga ang pagkabalaan sa daang tugon sa sanktuaryo. Walay makahikap, walay makapasan. Kalayo nga dili otorisado. Hari nga misulod aron magdagkot sa insenso. Soon, walay makapasan sa mga butang sanktuaryo gawa sa libinhon. Pag-dismantle sa sanktuaryo, libinhon ang mag-dismantle. Pag-assemble sa sanktuaryo, libinhon ang mag-assemble. Arka sa tugon, giagaygan sa mga hintil, nangamatay sila. Apan arka sa tugon, gibilin sa mga Hudyo sa balay sa hintil na sa Obed, mga kaigsunan. Napanalaginan. Igsoon, ang balaan nga butang sa iglesia, it's either panalangin o tunglo. Think of that. Kung gisilutan igsoon si Hari Belsasar, kayang gipasipalahan ang balaan nga mga butang gikan sa sanktuaryo. Naatay tulubagon kung atong pasipadan ang balaan nga mga butang sa sulod sa atong iglesia. Magaputas pagtapos. O Diyos, tudloy kami pag-amping sa pagkabalaan sa mga butang sa sulod sa iglesia. Ngamo kining maampingan. Tanang mga gamit sa iglesia, amo kining ampingan kay kining balaan. Salamat to Diyos nga imo kaming gitudluan kung saong pag-amping sa mga butang balaan. Kaya among nakita sa kasaysayan sa balang kasulatan nga ang nagpasipala sa balang mga butang sa sanktuaryo, adunay silot nga mong gipamtang kanila. Apan ang nag-amping o nagtipig ni ini, balaan nga mga butang na padalaginan. Salamat kay ko nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot,
sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.